Magugulat ka, pero may lumulutang na microparticles ng plastic sa dugo mo ngayon mismo at literal na pinapatay niya ng kakayahan mong magkaanak. Nakita yan ng mga siyentista sa bayag, tamod at dugo ng halos 99% ng mga putang inang lalaki. Tuwing umiinom ka ng tubig mula sa plastic na bote, lalo na kung naaarawan o naiinitan, may inilalabas na kemikal na tinatawag na bisphenol A. Ang lintik na kemikal na yan, ginagaya ang female hormone na estrogen. Ang katawan mo, iniisip na nakakuha ng dose ng female hormones, kaya binababaan ng paggawa ng testosterone ang pangunahing hormone ng lalaki. Ito yung gago na responsible sa tamod mo at sa lahat ng nagpapalalaki sa'yo. Sa Amerika, may pag-aaral na ginawa sa 2,000 kalalakihan. Mas mababa ng 40% ang sperm count ng mga laging umiinom sa plastic na bote kumpara sa iba. Tapos, sa bawat 5 lalaki, merong oligospermia kondisyon kung saan sobrang liit ng tamod, halos hindi na makabuntis. At hindi ito kung anumang kuro-kuro lang, opisyal na datos to mula sa World Health Organization. Ang sperm count ng mga lalaki sa mayayamang bansa bumababa ng 1.5% kada taon simula dekada 70. At ang punyetang plastic na nakapaligid sa atin kung saan-saan ang pangunahing salarin. Tangina, ang lupit nito, mga pare. Kumuha ng sample mula sa bayag ng mga patay na lalaki ang mga scientists sa New Mexico. Sa lahat, walang mintis, may microplastic silang nakita, umaabot ng 330 micrograms kada gramo ng tissue. Para bang sangkatlo na ng bayag mo, plastic na? Puta, ang baboy. Itong mga microplastic na yan, pumapasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng dugo. Dumidikit sila sa mga pinakasensitibong tissue at sinisimula ng kanilang putang inang pagwasak. Winawasak nila ang Leydig cells na gumagawa ng testosterone, pati na ang Sertoli cells na nagpapahinog sa sperm. Ang pinakakainis dito, mga putriges, ay di na to mababalik. Kapag naipon na ang plastic sa bayag mo, nandyan na yan habang buhay. Unti-unti itong nilalason at sinisira mula sa loob at kahit anong detox o healthy lifestyle, wala nang silbi. Hindi na yan maaalis. Sa France naman, sinuri ng mga scientist ang tamod ng 200 binata, edad 18 hanggang 25. 60% sa kanila, napakababa ng galaw ng sperm, kaya tinawag silang baog o halos baog ng mga doktor. Ang punyetang dahilan, mga plasticizer na nasa katawan. Pero teka lang, may mas malala pa. Ang bisphenol A, isa lang yan sa dami-daming kemikal na galing sa plastic. Nandyan din ang phthalates na ginagamit para lumambat at bumaluktot ang plastic. At itong mga hinayupak na to, mas delikado pa sa ting reproduktibong sistema. Putangina. Putangina, akala mo sa bote lang makikita ang phthalates, pero punyeta, nasa lahat pala yan. Nasa plastic wrap, food container, at pati sa balot ng fast food. Kapag iniinit mo ang pagkain sa plastic sa microwave, shoota, napakaraming kemikal ang lumilipat sa kinakain mo. May pag-aaral sa Italy na nagpakita na sa mga lalaking laging nag-iinit ng pagkain sa plastic, ang phthalates sa ihi nila ay 8 beses na mas mataas sa normal. Pati ang bilang ng normal na sperm ay bumaba ng 65%. 2/3 ng sperm nila, lintik, mga pangit na mutant na walang kakayahang makabuo. Ang mga phthalates, mga putangina, binababoy ang endocrine system mo. Hinaharangan nila ang testosterone receptors sa cells. Kaya kahit sapat ang male hormone na ginagawa ng katawan mo, putya, hindi lang makita ng cells at di makaryak. Para kang nakapan, kahit normal naman ang testosterone mo sa dugo. Nag-eksperimento ang mga scientists sa Japan sa mga daga. Binigyan nila ng phthalates ang mga daga na kapareho ng doses na nakukuha ng tao sa plastic. Pagkatapos ng 3 buwan, shoota, tuluyan ng tumigil ang paggawa ng sperm ng mga lalaking daga. Pati bayag nila lumiit ng kalahati. At ang mas nakakatakot, punyeta, yung epekto nito, naiipon lang sa katawan. Habang tumatagal ka sa plastic, lalong damadami itong tae sa katawan mo. Taon-taon, bumababa ang fertility mo, lintik, hanggang sa wala ng pag-asa. Putangina, ang laking gulo nito. Pero mas malalim pa ang problema kung ang buntis na babae ay umiinom sa plastic na bote o kumakain gamit ang plastic na pinggan, ang bisphenol A at phthalates ay tumatagos sa placenta papunta sa bata. Sinisira nito ang pagdevelop ng ari ng mga lalaki bago pa sila ipanganak, Tangina. Isang pag-aaral sa Denmark sa 800 bagong silang na lalaki ang nagpakita ng malaking epekto. Kung mataas ang phthalates sa nanay habang buntis, doble ang tsansa ng cryptorchidism. Ito yung hindi bumaba ang bayag sa scrotum at pati na rin hypospadias, isang depekto sa ari, Tangina. Putangina, pinanganak na ang mga batang ito na may sirang reproductive system. Kahit mukhang normal sa labas, sa cellular level, mas kaunti na ang cells sa bayag nila na gumagawa ng sperm. Nakatakdang maging baog sila simula pagkabata dahil lang sa plastic na bote ng nanay nila, Kingina. Kinalkula ng mga siyentistang Amerikano na kung magpapatuloy ang trend na ito, pagdating ng taong 2045, ang karaniwang lalaki ay magkakaroon ng napakakaunting sperm.
Halos imposible na ang natural na pagbubuntis para sa karamihan ng mga mag-asawa. Mapupunta ang sangkatauhan sa bingit ng pagkawala dahil sa plastic, lintik. At hindi ito science fiction, gago. Ngayon, isa sa bawat 6 na mag-asawa sa mundo ay hirap magkaanak. Sa 50% ng mga kaso, ang problema ay nasa lalaki. Lumalaki ang bilang taon-taon at ang industriya ng IVF ay naging bilyong-bilyong negosyo dahil hindi na makapag-reproduce ang mga tao ng natural angina. Puta, nakakagulat to, pero may magandang balita, pwede mong bawasan ng malaki ang epekto ng plastic sa katawan mo ngayon din at hindi yan kasing hirap ng iniisip mo, kailangan mo lang sundin ang ilang simpleng patakaran. Una at pinakamahalaga, tigilan mo na ang pag-inom sa plastic na bote lalo na kung nabibilad yan sa araw o nasa mainit na lugar. Bumili ka ng tubig sa boteng salamin o gumamit ng reusable na bote, yung stainless steel o salamin. Mas mahal yan pero sulit yan para sa pagkalalaki mo, Tangina. Huwag na huwag kang magpainit ng pagkain sa plastic na lalagyan sa microwave dahil pag pinainit, lumalabas ang kemikal ng 12-dosenang beses na mas mabilis. Ilipat mo sa platong salamin o ceramic ang pagkain bago mo painitin at itago mo sa garapong salamin imbes na sa plastic na Tupperware. Iwasan mo ang delata, angina, dahil ang loob ng karamihan sa lata ay may epoxy resin na may bisphenol A. Bumili ka ng nakagarapong salamin o yung sariwa at basahin mong mabuti ang label. Hanapin mo ang pa-free sa plastic na gamit kung talagang wala kang magagawa kundi plastic. Ayon sa pag-aaral, pag-iwas mo lang sa plastic sa loob ng 3 araw, bababa na ang bisphenol A sa ihi mo ng 66%. At ang phthalates, 53%. Nagsisimulang lumanes ang katawan mo halos agad-agad, pero ang pagbalik ng fertility mo ay pwedeng abutin ng buwan o taon, depende sa pinsala, punyeta. Kaya kung balak mong mag-anak o gusto mo lang mapanatili ang pagkalalaki mo, simulan mo nang baguhin ang ugali mo ngayon na. Itapon mo na lahat ng plastic na bote at lalagyan, bumili ka ng desenteng gamit na salamin. At iligtas mo ang bayag mo sa mabagal na kamatayan mula sa plastic, gago. Hindi ito biro, angina, tunay na banta ito sa kinabukasan mo. Tingnan mo pa ang ibang video sa channel at mas magugulat ka pa, animal.